Isang bulag ang pumunta sa isang restaurant para kumain. Lumapit ang owner at tinanong, "Ano po ang order niyo, sir?" Sagot ng bulag, "Iho, isa akong bulag at hindi ko nakikita ang menu. Bigyan mo na lang ako ng maduming plato at aamuyin ko ito." Nagtaka ang owner pero sinunod nito ang gusto ng bulag. Binigyan niya ang bulag ng maduming plato at sabay inamoy. Sabi ng bulag, mukhang masarap itong sweet and sour pork chops with apples and onions." Nagulat at namangha ang owner dahil nalaman ng bulag ang pangalan ng dish dahil lang sa pag-amoy nito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ang bulag sa restaurant. Nakita ito ng owner at nakaisip ng nakakatawang trip. Sakto naman na nasa kusina ang asawa ng owner na si Brenda. Sabi ng owner, "Honey, yung lalaki doon ay magaling. Inaamoy niya lang ang plato at alam niya na ang o-orderin niya." Sabi pa ng owner, "Pubarin mo yung panty mo at ipunas mo sa plato at tignan natin ang sasabihin niya." Tumatawa-tawa pang binigay ng owner ang maduming plato bago ito amuyin ng bulag. Inamoy na ito ng bulag. Sabi ng bulag, interesting. Hindi ko alam na nagtatrabaho pala dito sa Brenda." Isang araw nakagawian ni Father na bumili ng 6 na dosenang itlog para ipamigay sa mga mahihirap. Iniwan niya ito saglit sa harap ng simbahan upang buksan sandali ang gate dahil malapit nang mag-umpisa ang misa at upang makapasok na rin ang mga magsisimba. Pagkabukas ng gate ay agad niyang binalikan ang mga itlog ngunit pagbalik niya ay wala na ang mga ito. Napailing na lang si Father at pumasok na rin sa simbahan. Nasa harap na ng altar ang pare para umpisahan ang misa, pero bago mag-umpisa ay naisipan nitong itanong sa mga nagsimba ang tungkol sa nawawala niyang itlog. "Pare, tumayo ang mga may itlog. Tumayo naman lahat ng mga lalaki?" Pare, nagulat. "Ay, sus! Mario Sep, ang ibig kong sabihin ay yung mga nakakita ng itlog ay tumayo. Tumayo naman lahat ng mga babae." Pare, nagulat uli. "Oh, Diyos ko! Hindi! Ang ibig kong sabihin ay yung nakakita ng mga itlog ko ay tumayo. Tumayo naman ang mga madre." "Anastasia, naalala ko. Noong natanggal ako sa trabaho, ikaw ang nasa tabi ko. Noong na-discover ko na nalulugi na pala ang karinderya natin, ikaw ang nasa tabi ko pa rin. Noong nagkasakit ako sa ospital, ikaw ang nasa tabi ko. Dahil dito, naisip ko na ikaw yata ang nagdadala ng malas sa buhay ko." Pumunta sa isang barbershop. Tinanong niya ang barbero, "Mga ilang oras pa ko maghihintay bago mo ko magupitan?" Tiningnan ng barbero ang mahabang pila. Sabi niya, "Mga 2 oras pa, madami pa kasing nauna sa'yo." Pagkasabi ng barbero ay umalis agad yung lalaki pero di na ito bumalik. Kinabukasan, habang naggugupit ang barbero ay bumalik ang lalaki. At tinanong niya ulit ang barbero, "Ilang oras pa ang hihintayin ko bago ka matapos dyan?" Sabi niya, "Mga 1 oras at kalahati." Pagkasabi ng barbero ay umalis na naman kaagad ang lalaki. Nagtaka ang barbero. Bakit umaalis ang lalaki pagtapos nitong magtanong? Kaya naman nakisuyo ang barbero sa kaibigan niya. Sabi niya, "Pakisundan mo yung taong yun, pre. Lagi niyang tinatanong kung anong oras ako matatapos pero hindi naman siya bumabalik para magpagupit." Makaraan ng ilang oras ay bumalik yung kaibigan ng barbero. Tanong ng barbero, "O ano pre, saan ba siya nagpupunta?" Sabi ng lalaki, "Sa bahay mo." Teacher at Pedro. Teacher: "Pedro, paano mo nagawang ma-perfect ang exam mo, ha?" Pedro: "Believe ka na naman sa akin, ma'am. Mata ko palang ginamit ko dyan, ha? Paano pa kaya kang pati utak ko na?" Si Lemuel ay bumili ng robot na lie detector na nagpapalabas ng pulang ilaw kapag may nagsisinungaling. Habang sila ay kumakain, sinubukan ito ni Lemuel. Tinanong niya ang anak, "Saan ka galing kaninang oras ng klase?" Sumagot ang anak, "Sa school." Naglabas ng pulang ilaw ang robot.
Sumagot muli ang anak. Oo na, sa bahay ng friend ko ako at nanonood ng DVD. Tinanong ni Lemuel, anong pinanood nyo? Sumagot ang anak, comedy. Umilaw muli ang robot. Sumagot ang anak, oo na, isang movie na bawal sa bata pinanood namin. Nabigla si Lemuel, ano? Noong edad ko, hindi ko pa alam ang ganyang pelikula. Naglabas ng pulang ilaw ang robot. Tumawa ang nanay, ha ha ha. Anak mo nga talaga siya. Umilaw ng pula ang robot. Isang lalaki ang nag-apply ng trabaho sa City Hall. Habang tinitignan ng interviewer ang kanyang resume, ay bigla itong nagtanong, Sir, sabi dito sa resume mo, may 1-year experience ka na sa opisina. Tanong ko lang sir, may allergy ka po ba? Opo sir, sagot ng lalaki. Allergic po ako sa kape. Ah, ganun ba? Nakasulat din sa resume mo na dati kang sundalo at PWD. Di ka naman mukhang PWD. Totoo ba ito? Opo sir, totoo po yan. Nung napasama kasi ako sa gera sa Mindanao para ipagtanggol ang isang baryo, nasabugan po ako ng granada. Natanggal po yung 2 itlog ko kaya po PWD ako ngayon. Ah, grabe. Saludo ako sa kabayanihan mo. Napahanga mo ako sa dedikasyon mo kaya dahil dyan, tanggap ka na. Ang pasok dito sa opisina ng City Hall, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero ikaw pumasok ka na lang ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4. Bakit po alas 10 na ako papasok? Tanong ng lalaki. Sumagot naman ang interviewer ng, mula kasi alas 8 hanggang alas 10, nagkakape lang kami at nagkakamot ng itlog. Isang kakahiwalay lang na mag-asawa ang nagpunta sa isang trial court para dinggin ang kaso para sa kustodya ng kanilang anak. Unang tinanong ng judge ang babae, Mrs., sa tingin mo bakit nararapat na mapunta sa iyo ang pangangalaga ng bata? Tanong ng judge na may matigas na boses. Sumagot ang babae, Judge, ako po ang nagdala sa kanya sa mundong ito, kaya nararapat lamang na ako ang magkaroon ng kustodiya sa kanya. Dahan-dahang tumango ang judge habang pinag-iisipan ang mga salita ng babae. Totoo nga naman. Naghirap ka ng 9 na buwan para iluwal ang bata at hindi biro ang panganganak. May punto ka diyan, Mrs. Pagkatapos ay tinanong naman ng judge ang tatay ng bata na nakatayo sa kabilang bahagi ng kwarto. Mister, sa tingin mo, bakit nararapat mapunta sa iyo ang kustodiya sa bata? Nag-isip ng matagal ang mister at pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, siya ay nagsalita na rin. Judge, ganito po yan. Kung ako'y maghuhulog ng pera sa isang Pepsi vending machine at may lumabas na Pepsi, sino po ang magmamay-ari ng soft drinks na yon? Ako po ba o ang vending machine pa rin? Siyempre ikaw kasi ikaw ang naghulog ng pera eh, sagot ng judge. Ayun, kaya sa akin dapat mapunta ang pangangalaga ng bata, di po ba? Logic, wika ng mister.